Yan, good morning mga kagala. Para sa mga nagtatanong ngayong maga, alas 6 ng umaga, ito yung sistema ngayon namin dito. Malakas pa rin yung hangin, pero dahil nga natakot kami ni Di kanina kasi akala namin bumagsak na yung kahoy na inilagay namin sa taas. Kaya lumipat kami dun kila ate, dun kami nagpalipas, lumipat kami ay alas 4 ng umaga. Tapos akala namin, yun nga, pumatak na yung kahoy, pero palang palapa yung pumatak. Ayan, napakalakas pa rin mga kagala ng hangin. Ayun yung mga palapa, oh. Naman yung aming papaya na napakaraming bunga, nananatili siyang nakatayo. Ayun pa yung isa. Pero yung aking ampalayahan ay hindi siya sinuwerte. Pero okay lang yan, makakabawi pa naman tayo. Ayun, nung nadaganan na siya na nadaganan, marami pa man ding bunga. Ganoon na din sa yung kabila. Ito yung alaga namin si Zoro. Nandun si Max at si Drew sa kabila. May bahay naman sila dun. Si Zoro, walang bahay, kaya dito namin inilagay. Ito yung aming pusa, dito nakahiga. O ayun mga kagala, yun nga, para sa mga nagtatanong kung anong sistema dito. Ayan, napakalakas pa rin mga kagala ng hangin ngayon dito. Sana sa mga maabutan ng iba, sana huwag na natin manasalang mawala naman talaga siya. Kasi napakahirap. Talagang sabi nga, malaki umalit ang bahay. Lalo kahit maliit ang bahay, talaga napakahirap magpundar. Kaya hanggat maaari sana, huwag na makaabot pa sa iba. Pero patuloy pa rin tayo mga kagala mag-iingat. Ayan o, nakasang hangin. Talagang sobra nakaka-nervyos. Lumipat kami mga kagala kanina kay Kuya kasi nakakagana sa dagat talaga yung hangin. Natatakot ako, kinakabahan ako kasi ano mo yun, iba pa rin kasi kapag native ang bahay, umaalok siya dahil nga hindi naman ito simintado. Kaya tumakbo kami kay Kuya kaninang alas 4 na madaling araw. At okay naman kami doon. Maraming salamat po Lord. Sana tuloy-tuloy na maging okay na ang panahon. Kahit maya-maya pa ang hupa, pero malakas pa rin talaga mga kagala ang hangin. Ayan, yun na nga yun. Oh. At dahil kami ni Be ay nagugutom na, pasok na ulit tayo sa loob at malakas pa talaga. Magluluto na kami dito ni Di sa loob at kami naman inandito na lahat yung aming mga gamit. Saka natin ang pinto. Yan. May tsura namin dito mga kagala, oh, ang aming mga kagamitan. Ayan, mga pinggan namin. Ito na yung mga water jug. Yung aming dingding, ayan, oh, nababasa na siya. Pero okay lang, makakabawi pa tayo. May rice kami dito, magpa-fried rice ako at may hotdog naman dito binilis dito. Ayan ang kalat namin dito. Yan. Ganyan talaga ang buhay pag napapasabak. Ayan o. Ito ko sa inyo. Yung mga pinaglalagay ko dito, mga gamit namin. Oh. Yung kama namin hindi naman siya nabasa kasi tinakluban namin ni Binong pang-camping namin na na tarapal. Ayan, tinanggal namin ngayon lang kasi balak sana namin matulog, hindi kami makakatulog kasi nagugutom talaga kami. Ayan, luto muna tayo mga kagala. Ayan ang aming lampara. Mamaya tayo mag-iibis kapag nakalipas sa talaga ang bagyong si Pipito. Sana wag nang dumating pa sa iba. Kahit safe pa rin ako sa ating mga kagala. Magluluto na lang tayo mga kagala dito sa loob ng bahay ng fried rice kasi hindi tayo makapagluto sa labas. May ginalang at marami kaming stock ng butane, kaya kahit paano nagagamit namin dito sa loob ng bahay. Nagagamit din talaga ang kagalaan kahit sa loob ng bahay pag ganito mga emergency. Tulad ngayon, gutom na kami, kaya dito na kami magsasaing din pagkatapos ko mag fried rice para may pagkain din ng aming mga pusa at aso saka yung aming ibang alaga. Dito na rin ako magsasaing. Nandito naman yung tubig namin, kaya magluluto na tayo. Napakalakas pa rin talaga mga kagala ng hangin, kaya wala tayong choice kundi talaga dito muna pansamantala. Para sa mga nadaanan ng bagyo ngayon, Lord, sana patuloy mo silang gabayan at para naman sa mga madadaanan pa lang ay sana iwag na lang. Kasi talagang hindi rin biro. Napakahirap na kagala kahit kasabihing bahay na maliit na sasabihin ng iba na maliit lang, gayon-gayon ang gastos, hindi rin mga kagala kasi napakahirap talaga magpundar. Kaya sana ay hindi na makaabot pa sa iba. At sa mga nadaanan na naman, tulungan niyo pa po sana kami, Panginoon, para maging matatag pa. Ayan, meron tayo ditong lulutuing fried rice. Ito na nga siya. Ito yung ating rice. Tapos, meron tayo ditong hotdog. Cheese dog. Ayan. Luto na tayo para makakain na tayo. First time natin magluto sa loob ng bahay ng agahan. Dahil kay Pipito. Pipito, tama na. Talaga namang yung aking halaman, wala na. Aking mga tanim na gulay.
Mag-uumpisa na naman ulit tayo sa umpisa. Nung nakabagyong si Christy, naubos na rin. Ngayon, ayan na naman siya. Pero wala tayong magagawa. Ganun talaga ang buhay. Luto ng ating fried rice. Ito na siya. Wala tayong egg ngayon kasi kahapon pa kami sige ang egg. Hotdog na lang muna. Wala na kaming egg sa pugad. Baka wala na tayong palimliman sa ating manok. Kaya hotdog na lang muna tayo ngayong umaga at kape mga kagala. Grabe, lakas pa rin ang hangin. Tama na Lord. Hindi ko na hinugasan ang ating kawali pagkatanggal ko ng ating fried rice. Ito na rin yung nilituan ko ng hotdog kasi nga napakahirap magligpit. Diretso na rin ako magsasaing dito mga kagala. Hindi ko na rin huhugasan ng aking kaldero. Kasi nga hindi ako makakapag-asa sa labas at napakalakas pa rin ng hangin. Hayain na munang mauling. Kasi galing pa yun sa pinaglutuan ko kagabi sa kahoy. Sasalang ko na lang siya muna dito kahit hindi ko nalinisan. Kasi nga yun nga, practical na luto muna tayo ngayon. Wala munang arte-arte sa buhay at alam nyo na pag ganyan ang panahon kung ano lang meron yun ang ating pagtiyagaan. Sabi nga hindi naman laging lahat ng buhay lagi tayong sagana at maganda ang takbo, talaga may pagsubo, kaya kung ano lang nandito yun lang ang ating i-enjoyin. Makakapag-enjoy ba tayo nito? Para nakakatakot. Pero mga kagala, ang lagay na nga na yan, maigi na nga lang at medyo hupa na yung hangin. Hindi talaga tulad kagabi, talagang magdabag kami hindi natulog. Kaya pagpatak ng 4 AM, tumakbo na kami kila kuya kasi may tiwala naman kami dito sa bahay namin. Saka syempre nagtitiwala naman kami kay God na hindi kami pababayaan. Kaya nga lang, iba kasi talaga yung kabog ng dibdib kapag ganitong native ang bahay mo pagdating ng mga ganitong bagyo. Talagang rinig na rinig mo kasi yung kabog ng mga nasa labas, saka yung kabog ng hangin sa taas, tapos mamay may lalagabog. Kaya nakakapangamba rin pakinggan. Natatakot ka doon sa nadidinig mo. Kaya talagang bumaba kami ni Di kanina. Tingnan mo naman yan, oh. Mag-aalas 7 na ng umaga, ganyan pa rin. Napakalakas pa rin ang hangin. Okay na to. Okay na natin pa. Tayo magsasaing na naman ng rice. Good morning mga kagala. Kain na tayo. Thank you Lord sa pagkain namin ngayon. Amen. Ayaw mo magkutsara dito doon. Meron tayong kape. Kape sa fried rice. Ha? Wawa naman sila mama, makapagluto kaya mga yun. Okay lang mga kagala, tapos na kami mag-agahan. Hihintayin ko lang mainin itong sinaing para sa mga alaga akong hayop at para sa halian na rin mamaya kasi anong oras na, parang alas 7, pasado na ng umaga. Pero ayan, patuloy pa rin malakas ang hangin ko, nadidinig ninyo.
Pagkaluto ko nito, matutulog lang muna kami mga kagala kasi hindi pa naman talaga kami makakapaglinis sa baba at napakalakas pa na ng hangin. At napakalakas pa ng hangin, siguro mamayang hapon na lang kami makakapaglinis ito kapag talagang walang-wala ng hangin. Mga kagala, 7:20, ganyan pa rin yung lagay dito. Tapos na kami mag-agahan, tapos pinaiin ko na lang yung sinaing. Matutulog muna kami ni Di, mamaya na tayo maglilinis sa talaga napakalakas pa oh. Ang daming talapal na tanggal. Yung bibi namin, ayun si ate nagpapakain pa rin ng baboy kahit umuulan. May dinala yung aming bubong ng manukan, okay naman. Saka yung bubong ni Lena at ni Marquez, okay naman. Itong kusina namin, okay din naman. Basta thank you Lord, marami mga linisin o kung ano-ano man. Basta kakayanin natin yan. Basta salamat kasi okay kami. Sana ganun din yung iba. Ayun mga kagala, ingat kayo palagi mga kagala. May pagsubok o wala, lagi tayo magdasal at magpasalamat sa ating Panginoon. Bye!